Eto na, dumating na ang panahon na pinangangambahan ko. At eto na, nandito na. Yung dumating ang panahon na bubukod na yung anak ko, mamumuhay na ng kanya. At ito na nga, next week na ba? Basta, in just few days, lilipat ng anak ko. 2 weeks pala. Ay, hindi, dito. Yeah, almost 2 weeks, lilipat na siya. Yun, hindi na ako masyadong natatakot, hindi na ako masyadong nag-aalala, nangangamba, nakagaya ng dati na sabi ko, paano kaya mabubuhay ang anak ko? Ngayon, okay na ang pakaramdam ko, hindi na ako masyadong nag-aalala dahil sa isip ko ay makakaya niya ang buhay dahil meron naman siyang pera, plus meron siyang trabaho, kaya alam kong makakaya niya ang buhay. Yun. Tapos, next year naman, tax naman ang pag-aaralan niyang gawin. Nakakatuwa ang anak ko. Araw-araw ay meron siyang natututunan sa buhay niya. Talagang umuwi yan na akala mo ay ang tawag dito? Alam mo yung parang tuwan-tuwa siya kasi lagi siyang may natututunan mula sa trabaho. Sabi niya, kagaya hapon ba yan? Kamakalwa yata. Umuwi siya tuwan-tuwa kasi natutunan niya daw na magkabit ng ganito, magkabit ng ganyan. Sabi ko, talaga, proud na proud siya. Pinicturan pa niya. Sabi ko, sabi niya, ma, naging malakas na talaga ako dahil nakakaya ko na yung maraming bagay sa buhay ko. Sabi niya ganun. Sabi ko, that's good. Sabi ko sa iyo, ikaw ay lalakas din eh. Ikaw lang itong masyado lang talagang walang tiwala sa sarili mo. Kita mo na, at ikaw ay nagagawa mo na yung mga bagay na akala mo hindi mo magagawa. Sabi niya, yes ma. Pinicturan pa niya. Tingnan mo yung picture ko. Ayan ang ginawa ko today. Sabi niya ganun. So, tuwa siya. Tapos, ang isa pa, hindi rin ako masyadong nag-aalala dahil alam ko na marunong naman ang anak ko sa pera. Hindi siya yung tipo ng mga bata or kaidara niya na yung parang walang dunong sa pera. Hindi marunong maghawak ng pera. Marunong ang anak ko sa pera. Actually, napasobra nga at halos ayaw ng gumastos. Sabi ko sa kanya, ay gumastos ka rin paminsan-minsan. Basta mag-budget ka lamang. Walang problema. Hindi ka naman, sa sobra kasing takot niya na baka daw maubos yung pera niya. Sabi ko, Diyos ko, hindi maubos yan. Ayan maraming taon pang dadalhin yan sa iyo para ikaw ay mabuhay ng masagana. Kaya lamang, wag mo syempre ubusin dahil kahit maraming taon kang dadalhin niyan, pag yan hindi mo ginamit ng tama, ay talagang ubos ang pera mo ng 1 buwan lamang. Ay marunong naman. Kaya sabi ko, yung mga grocery, ganyan, yung mga pang-araw-araw mong gastusin, yung mga monthly bills mo, walang problema. Makakaya mo yan, hindi mo dapat katakutan. Tapos mapag-grocery ka pa, kahit mag-grocery ka pa 4 na beses sa 1 buwan, walang problema. Hindi ka magugutom. Sabi kong ganyan, makakaya mo yan. At saka, Diyos ko, solo ka lang naman, hindi ka kakain ng ganong kalakas. Pero malakas talaga yung kumain pang 3 tao. Pero kahit na, sabi ko, solo ka lang naman pati. Kaya kahit di kayo kumain ng talagang as in lamon, walang problema. At ikaw lang naman ang ikaw lang naman ang bubuhay para sa sarili mo. Kaya gawin mo lahat ng para sa sarili mo. Sabi ko sa kanyang ganun. Yun, wala kang ibang iintindihin, wala kang ibang aalalahanin. Dahil sabi ko nga, yung pera niya, kanya lang. Hindi ko naman pinakikialaman. Alam mo, hindi ako yung kagaya ng ibang magulang diyan na talagang, bigyan mo ako ng sahod mo. Buwan-buwan ako ibigyan mo. Or pahingin mo ako ng ganyan, ganun. Hindi ako ganun sa anak ko. Yes, hindi ko yun naging ugali sa anak ko. Dahil katwiran ko ay meron akong perang akin, may trabaho ako, at anong tawag dito? Hindi ko pera yun. Kaya ako'y talagang never kong inasam na ako ay bigyan ng anak ko ng pera. I mean, who knows, one day ni-imagine ko na ano kaya feeling na ilibre ako ng anak ko, diba? Nilibre naman ako noon. Pero yung maliit lang na bagay, baramintos yung kakain kami sa restaurant ba? Pero syempre, inaano ko lang sa sarili ko. Ini-imagine ko lang. Hindi ko naman ina-assume na bilhan niya ako. Wala rin problema kahit ako hindi niya bigyan, kumbaga, or ilibre. Kumbaga, nasa isip ko lang anong feeling. Para bang siguro maging proud ako kasi isip ko ay, maano talaga, marunong sa pera. At kumbaga ay, basta yung mga ganun. Pero sa ngayon, hindi pa niya naiisip. Yun, nililibre naman niya kasi yung mga paglalabas kami. May bibiling ganyan pagkain. Sabi niya, ma, gusto mo nito, kuha ka na. Sabi, hindi, wag na. Yan. At saka may binibigay siya sa akin, may binibili siya minsan. Dinadala niya sa bahay. Masaya na ako ng ganun. Pero yung sasabihin mo, ako bigyan mo ng sahod mo kada buwan, ganyan. Hindi ako ganun sa anak ko. Dahil ang katwiran ko sa kanya, sabi ko ay,
Yang sahod mo, ingatan mo, itabi mo, mag-ipon ka. Ako pang lag nagsasabi na mag-ipon siya. Kaya ayun, hindi ako nangangamba na kapag siya inabuhay ng kanya ay mahihirapan siya. Hindi siya mahihirapan dahil pinalaki ko siyang marunong sa pera. Kaya alam ko na hindi siya mahihirapan. Di bang itlog ang unahin ko, are? Ayan, luto na yung aking mga itlog. Tingnan nyo, ang dami kong nilutong itlog. Yes, ganyan ako magluto kasi nga malakas kumain yung anak ko. Yun, kaya, yun, sabi ko, ako'y proud na proud sa anak ko dahil marunong siya sa pera. Naging marunong siya sa pera. Salamat din naman siyempre sa pagtuturo ko dahil kung hindi dahil sa pagtuturo ko sa kanya, ay malamang hindi siya matututo sa pera. Yun. Tinuruan ko siya simula bata, kaya ang nakagis na niya ay ang pag-iipon ng pera. Simula maliit pa lang siya, 3 years old, 4 years old, ay tinuturuan ko na siya na mag-ipon ng pera, humawak ng pera. Parati kong pinapaliwanag sa kanya ang kahalagahan ng pera. Sabi ko sa kanya, itong perang ito ang magdadala sa iyo sa magandang buhay, sa maayos na buhay. Kapag naingatan mo ang perang yan, sabi ko sa kanya ganun. Dahil sabi ko sa kanya, hindi masama ang pera basta ikaw ay gagamitin mo ito sa tamang paraan. Gagamitin mo ito sa maayos sa paraan. Hindi ka pababayaan nito. Pag iningatan mo ang pera at tiningnan mo ang pera, the way I look at money, sabi kong ganyan, may intindihan mo ako. Na kapag iningatan mo ito, minahal, hindi ko sinabing sambahin mo ang pera dahil masama na sambahin ang pera, magkakaroon ka ng overpower dyan, sabi kong ganyan. Hindi mo sasambahin ang pera, iingatan mo ito. Paano mo ito iingatan? Gagastos ka lamang sa mga tamang paraan, kumbaga sa mga pangangailangan mo, hindi sa matinding luho, labis na luho, yung mga ganyan. Yung mga kailangan mo, yun lang talaga ang bibilhin mo. Pero kung hindi sa, yung parang sa budget mo, wala sa budget mo, wag kang gagastos. Wag kang, anong tawag dito? Wag mong gagawin ng isang bagay na hindi mo ma-afford. Yun ang sinasabi ko madalas sa kanya. Dahil yan ang kalimitan na magpapabagsak sa iyo. Kapag gumastos ka sa buhay mo nang hindi mo kayang tustusan, yun ang pinakang number 1 na siyang maging dahilan kung bakit ka babagsak sa buhay. Sabi ko sa kanya ganun. Doon mabilis na mawawala ang pera mo, sabi ko sa kanya ganun. Kaya dapat ay gagamitin ito sa tamang paraan sa paggastos. Kung ano yun lang yung mga kailangan mo, yun lang ang gagamitin mo. Paminsan-minsan okay, treat mo ang sarili mo, walang problema. Pero yung sasabihin na gagastos ka dahil, gusto mo ng bagong ganito, bagong ganyan. Gusto mo ng bagong cellphone, bagong ganyan. Gusto mo ng bagong gadget, bagong, kung ano pang mga bagong damit na ang dami mo ng damit, di mo naman kailangan. Bili ka na naman. Unless yung damit mura lang, walang problema. Pero kung bibili ka ng mga mamahaling damit na worth $300, tapos ang sahod mo ay ganun lang, di ba? So, hindi advisable. Sabi ko sa kanya, ganun. Kaya, bibili ka ng mga naayon lamang sa iyong kaperahan. Yun. Dahil sabi ko sa kanya, pag yan ay nagamit mo, naipon mo, pwede ka nitong dalhin kahit hanggang mag 80 years old ka pa, kumabot ka ng 80 years old. Pwede ka pa rin yung tustusan sa pamumuhay mo dahil naiingatan mo yung pera, yan pa rin na magdadala sa buhay na maayos pagdating ng panahon. Sabi ko sa kanyang ganun. Tutustusan ka pa rin yan sa mga pangangailangan mo dahil ang pera, ang purpose, sabi ko sa kanya, ay para masustentuhan tayo sa pamumuhay natin. Ikaw, masustentuhan ng sarili sa pamumuhay. Yun talaga ang main purpose ng pera. Hindi siya dahil para magkaroon ka ng kapangyarihan, magkaroon ka ng anong tawag dito, magkaroon ka ng, yung parang sinamba mo na yung pera, hindi ganun, okay? Mali, okay? At saka para sa luho ganun, hindi. Kumbaga ay para pa rin maibigay ang mga pangangailangan mo para sa sarili mo. Yun ang purpose ng pera. Okay, pag nagkasakit ka, pag nawalan ka ng trabaho, pag something na may nasira sa iyo, nasira ang kotse mo, may ipaayos mo ang kotse mo, yung ganun. Para yun doon. Okay? Pag naghahanap ka ng bahay, pag lilipat ka ng bahay, kakailanganin mo ng movers para mailipat yung bahay mo. So, para doon yun. Yun ay para pa rin madala ka sa buhay na gusto mo. Yun ang purpose ng pera. Yun. At naintindihan yun ng anak ko. Sabi ko, yun ang kapangyarihan ng pera. Hindi dahil sa ikaw ang anong tawag dito? Yung parang lalamunin ka na ng kapangyarihan ng pera. Hindi ganun. Okay? Yun ang kabutihan ng pera na may idulot sa iyo.
pag nagkasakit ka, pag dumating ang panahon na tumanda ka na at hindi mo na kayang magtrabaho, yun pa rin ang tutulong sa iyo para masustentuhan ka sa pamumuhay mo. At yun, naintindihan ng anak ko, talagang sabi niya, tama ka talaga ma. Ako yung salamat talaga at ikaw ang magulang ko. Dahil ikaw yung nagturo sa akin ng mga dapat kong malaman sa buhay. Talagang pasalamat na lang ako at mabuti kang ina, sabi niya ganun. Dahil sa iyo, sabi niya ganun, ay baka ako ngayon ay walang hindi ko alam kung paano ako mabubuhay ng akin, sabi niya ganun. Kaya sabi ko, ay salamat naman, appreciate mo ako sa ganyan, sabi ko ganun. Kasi yun lang naman talaga yung purpose ko para sa iyo, yung huwag kang mahirapan. At syempre, para hindi rin ako mahirapan, sabi ko sa kanyang ganun. Kasi kung gagawin ko yun, syempre yun ang result yun, two-way result yun. Ayoko ng ganun. Ayun, nakita ko naman na tama naman yung ginawa ko para sa kanya. At sinusunod niya din at alam niya din na tama. Ayun. Okay, hanggang dito na lang bago pa ako maluha-luha. Okay, bye.